So hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So andito na naman po ako manggugulo sa mundo nyo. Joke lang po. Ayun po, nandito na naman po ako, meron na naman po tayong pag-uusapan na panibagong topic tungkol sa naging vlog ni PB Team Nonoy. Ito ay tungkol sa kanyang muling pagbabalik kay nanay na may cancer sa May Turil, Davao City. So yun nga po, sa muling pagbabalik po ni PB Team Nonoy doon ay halatang halata na talaga yung kaibahan ni nanay noon kaysa sa dati. Kasi yung pinakaunang pagpunta namin ni PB Team Nonoy doon, hindi pa siya ganoon kahina, hindi pa siya ganoon kaputla. Pero nung bumalik si PB Team Nonoy doon is talagang malaki na yung pinagbago niya kasi napakaputla na ni nanay at talagang hinang-hina na siya. Ang sabi pa nga ng kanyang anak na palagi na lamang daw itong nakahiga. Pagkatapos niyang kumain ay humihiga na kaagad siya kasi hindi na niya kayang umupo or tumayo mag-isa. Kapag babangon naman siya is kailangan na niya ng alalay talaga, which is ano na siya napakadelikado na para sa kanya kasi nga yung sakit niya is cancer, diba? Yung cancer kasi is isa sa pinaka worst na sakit sa buong mundo. Ito yung sakit na talagang may paglalagyan ka kung hindi mo ito maaasikaso. Sa case ni nanay kasi, yung mga anak kasi niya, we're not sure, hindi naman natin sila ginajudge, pero yun nga ang sabi ni PB Team Nonoy sa kanila, payo ni PB Team Nonoy sa kanila, na kahit nasabihin pa ni nanay na ayaw niya magpa-ospital kasi natatakot siya sa mga doktor or natatakot siya sa maaaring mangyari sa ospital, dapat hindi nila pakinggan kung ano yung sinasabi ni nanay kasi mga anak sila. So dapat sila yung magkusa na dalhin si nanay sa ospital kahit na ayaw pa ni nanay kasi nga yung sakit niya is delikado, hindi siya basta-basta na sakit na lamang katulad ng sipon, ng lagnat. Ang sakit na ito kasi is nakakamatay. So kapag napabayaan ito is paniguradong doon talaga ang punta mo. Sa case ni nanay ngayon talagang hinang-hina na siya kaya sobrang nakakaawa na. Ang sabi ni PB Team Nonoy sa kanya or payo sa kanya at sa mga anak, iba pang mga anak ni nanay na mag-usap-usap sila, magtulungan sila, tulungan nila si nanay, tulungan nila ang kanilang ina kasi hindi ito gagaling kung walang or kung hindi tutulong, kung hindi gagalaw yung pamilya. Maraming pwede silang lapitan, huwag silang umasa na lamang sa tulong na darating mula kay PB Team Nonoy at sa mga sponsors kasi nga ang sabi ni PB Team Nonoy na umaasa lang din siya sa sponsors kung may magbibigay, kung walang magbibigay wala din siya maitutulong. So ang payo ni PB Team Nonoy sa kanila na lumapit sila sa kinauukulan, lumapit sila sa gobyerno, sa barangay, sa purok leader, ganon. Kasi nga, tutulong talaga yun sila kasi nga gobyerno yun sila. Ang trabaho ng gobyerno is magpaabot ng tulong sa mga nasasakupan nila. And hindi lang yan, maraming mga government agencies, mga non-government offices na or organization na nagpapaabot ng tulong sa mga kababayan natin na kailangan, especially sa case na cancer kasi hindi siya basta-basta na sakit. Maaari silang lumapit sa Lingap o yung Malasakit Center ni Senator Bungo, di ba? Ang dami nilang pwedeng lapitan. So ang kailangan lang talaga is kumilos sila. Huwag silang mag-antay na may tulong na darating sa kanila, sila mismo ang kumilos kasi buhay ang nakasalalay dito. Yun nga ang payo ni PB Team Nonoy sa kanila na huwag silang mahiya. Huwag silang mahiya na manghingi ng tulong. Kung pwedeng magmakaawa sila para lamang talaga gumaling ang kanilang ina. Kung mahal nila ang kanilang ina, dapat gagawa sila ng paraan, kikilos sila, hindi yung papabayaan na lamang na naghihirap ang kanilang ina na ganyan, di ba? So hindi naman natin sa ginajudge, di ba? Pero yun nga, yun kasi yan yung nangyayari ngayon parang napapabayaan na lamang yung ina, walang gamutan, kung may gamot man is herbal lang. Alam naman natin na yung kasakit na cancer hindi nadadala ng herbal na gamot yan. Ang cancer talaga kailangan yan ng yung matindi, yung gamot na nakapagpagaling talaga dyan. Chemotherapy, kailangan niyang i-chemotherapy. Kaya sana makinig sila sa sinabi ni PB Team Nonoy sa kanila para kahit paano is may chance na gumaling ang kanilang ina. Hindi naman siguro hindi ko alam kung anong stage na yung cancer ni nanay, pero sabi ng anak niya dati sa akin mga nasa stage 3 na daw or 4. So merong mga comments akong nabasa, pati yung sponsor ng PB Team Nonoy, cancer survivor din daw yun. So may chance pa talaga na gumaling. Though kahit ang sakit na yan is nakakamatay,
may chance talaga gumaling basta may ano lang, may basta ipapagamot lang talaga, ma-chemotherapy lang talaga, may chance talaga yung gumaling. Kaya ipag-pray natin na sana gumaling pa si nanay at sana kumilos na ang kanyang mga anak para sa kanya. Wag na yung isipin nila na ayaw naman ni mama, so wag na natin ipaggamot, gano'n. Hindi yun eh. Kung ayaw ng pasyente, ikaw na walang sakit, ikaw na anak, ikaw na kadugo mismo, ikaw yung magkusa na dalhin sa ospital yung iyong ina. Kasi nga, hindi naman pwede na pabayaan na lamang yung ganun eh. Kasi kawawa din, di ba? So yun. At maraming salamat kay PB Team Nonoy at sa mga kasamahan niya na bumalik doon. At hindi po ako nakakasama kasi nga po walang magbabantay kay mama dito sa bahay. So ang kasama niya that time is yung mga kapatid ni PB Team Nonoy. So maraming salamat po also sa mga sponsors na walang sawang nagpapaabot ng tulong sa mga kababayan natin sa pamamagitan ni PB Team Nonoy. Ipinapaabot nila ang kanilang tulong para sa mga kababayan natin naghihirap sa pamamagitan ng mga charity vloggers katulad ni PB Team Nonoy. Ayan po. Kaya sana ay magsikap na ang kanilang mga anak, kumilos na sila at sana sa muling pagbalik ni PB Team Nonoy doon ay meron ng meron ng improvement or meron ng update na ipagamot nila si nanay. Kasi inuulit ko nga, maraming government agencies, mga non-government organization na maaaring tumulong sa kanila. Ang first step lang talaga nila na kailangan gawin ay humingi ng tulong. Yun talaga ang pinakauna kasi walang tutulong sa kanila kung hindi sila manghihingi ng tulong kasi hindi naman alam ng ibang tao na ganyan ang kalagayan ng kanilang ina. Yung gobyerno kasi, sinasabi kasi ng iba na yung gobyerno walang gawa, ganun. May ginagawa ang gobyerno pero sa dami nga po ng mga tao na nangangailangan ng tulong, hindi nila maisa-isa yun kasi nga limited lang din yung yung manpower ng government, diba? Hindi naman ganun karami yung kanilang mga tauhan. So ang trabaho or ang kailangan gawin ng mga tao na kailangan ng tulong ay lumapit sa mga or sa kinaukulan, lumapit sa DSWD, sa gobyerno para mapabutan sila ng tulong. Hindi yung mag-aantay sila, natutulungan sila kasi nga sa sobrang dami ng mga tao na kailangan ng tulong, maaaring hindi na mapansin yung iba dahil sa sobrang dami. So kapag hihingi ka ng tulong, so mapapansin ka kasi nga nangihingi ka ng tulong. Ganun po yun, di ba? So yun, sana nga humingi sila ng tulong para gumaling na si nanay. Napakabata pa po ni nanay, nasa 50 plus pa yun. May chance pa na gumaling yun at mahaba-haba pa ang kanyang paglalakbay sana kung tutulungan din siya ng kanyang mga anak. At yun, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa mga hindi nagsasawa. Maraming salamat po sa inyo. At I think hanggang dito ko na lamang po tatapusin itong reaction video na ito. Hindi ko alam kung tama yung mga pinagsasabi ko or baka ulit-ulit na naman ako. Marami na naman po magagalit. Kaya pasensya na po kayo. Trip ko lang po muna ngayong humarap sa camera kasi yung voice over po medyo gas-gas na yung lalamunan ko eh. So dito na lang muna ako sa harap ng camera para makita nyo din ang kapangitan ko. Ayan. So thank you so much po. Ingat palagi and God bless po sa ating lahat.